Anthony Davis. Worth it pa ba para ipagpatuloy ang season? Nakikipaglaban sa play-in tournament at Jimmy Butler may bagong natuklasan sa pagkatao ni Curry. Isa lang ang gustong hiling laban sa Miami Heat. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3. Mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Bumalik sa laro si Anthony Davis para sa Dallas Mavericks nitong Martes, nagtala ng 12 puntos sa panalo laban sa Brooklyn Nets. Ngunit syempre, ito ang post-Luka Doncic Mavericks na ating pinag-uusapan, kaya't hindi maaring magkaroon ng dalisay na optimismo. Habang ang panalo laban sa Brooklyn at ang pagbabalik ng halos malusog na si Davis ay nakatulong sa Dallas upang muling makuha ang ika-10 pwesto sa Western Conference Play-in, may tanong pa rin kung sulit ba talagang habulin ito para sa isang kopo ng nahihirapang makahanap ng direksyon. Matapos ang lahat, nawawala pa rin ang ilang mahahalagang manlalaro ng Mavericks: Daniel Gafford, Derek Lively, Caleb Martin, Dante Exum, Olivier Maxence Prosper at syempre si Kyrie Irving na hindi na makakalaro sa natitirang bahagi ng season at malamang sa malaking bahagi ng susunod na season dahil sa naputol niyang ACL. Ang pagpasok pa lang sa play-in tournament ay isang matinding hamon na. Ang Phoenix Suns na nanalo sa 4 sa kanilang huling 5 laro ay mas malusog at may hawak ng tiebreaker laban sa Dallas, kaya't matapos talunin ang Milwaukee Bucks noong Lunes, muling nakuha ng Suns ang ika-10 pwesto. Ang pang-10 spot ay nangangahulugang 2 sunod na laro sa labas ng kanilang home court, isa malamang sa Sacramento at ang isa pa ay sa Minnesota o Los Angeles laban sa Clippers, bago pa makapasok sa mismong playoffs. At kung magtagumpay man sila roon, naghihintay sa kanila ang NBA best Oklahoma City Thunder, isang kopo ng gustong bumawi matapos matalo sa Dallas noong nakaraang postseason. Maliwanag na napakaliit ng tsansa para sa isang malalim na playoff run, ngunit hindi iniintindi ni Davis ang mga tsansang iyon. Nakikita niya ang pagkakataong makapasok sa playoffs, kaya't handa siyang lumaban para rito. Alam kong matagal kaming kulang sa tao, kung minsan 7 lang kami, 6, 8, at kung naramdaman kong kaya kong maglaro ng 100%, gagawin ko yon. Sinabi ko yan sa aking koponan at sa organisasyon ngayong gabi. Pakiramdam namin ay kaya kong maglaro, at iyon ang gusto kong gawin, ani ni Davis matapos ang panalo. Hindi ako yung tipo na basta na lang susuko at uupo sa bench. Hindi si Davis si Doncic. May mga fans na hindi kailanman mapapatawad ang Mavericks sa trade na nagdala sa kanya. Ngunit para sa mga patuloy na sumusuporta, makikita nila ang isang bagong bituin na ibinubuhos ang lahat para matulungan ang koponan na lumaban. Isang magandang paraan ito upang makuha ang tiwala ng isang bagong lungsod. Gayunpaman, maaring hindi ito ang pinakamainam na diskarte para sa nalalabing bahagi ng season, lalo na kung may pangmatagalang championship aspirations ang Dallas. Maliwanag na may benepisyo sa draft positioning kung hindi makapasok ang Mavericks sa postseason. Alam nilang mahalaga ang bawat draft pick. Last year 2023, sinadya nilang mag-tank upang makuha si Derek Lively. Kung nagtapos sila ng isang pwestong mas mataas, napunta sana ang pick na iyon sa New York Knicks. Mahalaga ang ilang draft slots, pero mas mahalaga si Davis. Pinag-uusapan natin ang isang manlalarong nagkaroon agad ng injury sa kanyang unang laro bilang Maverick. Hindi ganap na patas ang bansag na street clothes, pero may dahilan kung bakit ito lumitaw. Si Davis ay isang palaging nasa panganib na ma-injury. Sulit sana ang risk na ito kung nasa maayos na kondisyon si Irving at may tsansa ang Dallas na lumaban para sa isang malaking bagay ngayong season. Pero sa kasalukuyang sitwasyon ng team, wala naman talagang masyadong mapapala sa pagbabalik ni Davis sa court. Kapuri-puri ang pagsisikap ni Davis, lalo na sa isang liga kung saan talamak ang pagtatank. Ngunit ang kanyang paglalaro ngayon ay naglalagay ng napakalaking panganib para sa Mavericks, nang halos walang kapalit na gantimpala. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kagustuhang gustong maglaro ni Davis? Sa ibang balita naman, sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa Miami Heat sa pamamagitan ng isang kontrobersyal na trade patungong Golden State Warriors noong Pebrero, muling magpapakita si Jimmy Butler sa South Beach ngayong Miyerkules kasama ang kanyang bagong team. Lahat ng mata ay nakatuon kay Butler sa kanyang pagbabalik sa kanyang dating teritoryo. Alam niyang may matinding ingay sa paligid ng paparating na laban na ito, lalo na't may kasaysayan siya sa Heat. Ang masasabi ko lang ay alam kong talagang pinahahalagahan ako ng Miami fanbase at ang mga nagawa ko doon, ani Butler, ayon kay Anthony Slater ng The Athletic.
Sigurado rin akong pinahahalagahan ito ng aking mga former teammate. At sa totoo lang, sa tingin ko, pati na rin ang buong organisasyon. Kapag naunawaan mong negosyo ito, maiintindihan mo rin na hindi palaging maganda ang kalakaran sa negosyo. Hindi palaging matatapos ang isang bagay sa paraang gusto mo. Kailangan mo lang maging nagpapasalamat sa kung ano ang nangyari at sa mga alaala na nakuha mo mula rito, dagdag niya. Bagamat nagpapasalamat si Butler sa kanyang panahon sa Heat, kasalukuyan na siyang naglalaro para sa Warriors at walang mas mahalaga sa kanya sa NBA kundi ang tulungan ang Golden State na maabot ang pinakapangarap na tagumpay. Nasa Miami siya hindi para sa anuman kundi upang gawin ang lahat ng kinakailangan para sa panalo ng Warriors. Maglalaro kami bilang isang koponan, patuloy ni Butler. At hindi ito tungkol sa akin na susubukang umiskor ng 70 puntos. Hindi iyon ang punto. Tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, ang lahat ay tungkol sa panalo. At iyon lang ang gusto ko. Si Butler, na naglaro ng mahigit 5 season para sa Miami Heat, ay nagbigay ng malaking tulong sa Warriors. Maraming nagduda kung babagay ba siya sa 2 beses na NBA Most Valuable Player na si Stephen Curry, ngunit sa ngayon pinatutunayan ng dating Marquette Golden Eagles star na isa siyang mahalagang piraso para sa Warriors na kasalukuyang nakikipaglaban para sa isang top 6 spot sa Western Conference standings. Ang Warriors na nagmula sa isang pagkatalo sa Atlanta Hawks noong linggo ay papasok sa laban kontra Heat na may sapat na record para mailagay sila sa ika-6 na pwesto sa kanluran hanggang nitong linggo. Muling isinilang ang Golden State Warriors simula nang kunin nila si Jimmy Butler noong nakaraang buwan. Tila unti-unti silang bumabagsak bago gawin ang trade na iyon, ngunit binigyan sila ni Butler, isang 6 na beses na All-Star forward, ng bagong buhay. Mula nang dumating siya, nanalo ang Golden State sa 16 sa kanilang huling 20 laro na nagdala sa kanila sa 41-30 records. May posibilidad pang umangat sila sa standings at may ilan nang nagsasabing sila ay isang lehitimong championship contender. Ngunit kahit gaano kahalaga ang papel ni Butler sa tagumpay ng koponan, ang tunay na sandigan ng Warriors tulad ng nakasanayan sa nakalipas na dekada ay si Stephen Curry. Muli na namang nagmumukhang prime version ng kanyang sarili si Curry sa loob ng court sa tabi ni Butler at sa labas ng court nananatili siyang isang huwarang tao. Bagamat handang yakapin ni Butler ang kanyang madilim na panig, pinuri niya si Curry bilang isang mabuting tao. Siya ang haligi. Siya ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Pero higit sa lahat, mabait lang talaga siya. Tunay siyang mabuting tao sa lahat. At napaka-refreshing noon dahil hindi naman niya kailangang maging ganoon, ani Butler. Ngayong season, nag-a-average si Curry ng 24.2 points per game while 44.7% shooting from the field at 39.4% from the 3-point range. Mga numerong bahagyang mas mababa sa kanyang career averages. Ngunit simula nang sumama si Butler sa Warriors, tumaas ang kanyang produksyon sa 27.5 points per game while 48.1% field goal shooting at 40.7% 3-point shooting. Samantala si Butler na pumayag sa isang kontrata na tatagal hanggang sa susunod na 2 season matapos siyang i-trade sa Warriors ay nag-a-average ng 18 puntos, 7 assist at 6 na rebound bawat laro sa kanyang bagong team. Kung hindi patunay na championship contenders ang Warriors sa ngayon, malamang na magiging ganap silang isa sa susunod na season, lalo na kung magkakaroon sila ng isang buong training camp kasama si Butler at makakuha pa ng ilang dagdag na puwersa sa kanilang lineup. Anong masasabi niyo sa sinabi ni Butler kay Curry, mga kaibigan?